Ay, magandang gabi mga boss. Ay, salamat sa dumadagdag na subscriber. Oo, may nadagdag na naman na dalawa. O, di... okay na yun. Oo. Sa masaya tayo dito mga pre ha. O, ito, umpisang saya natin. Ay, mamaya, pag-usapan nun natin, may panukalang si Secretary Remulla, no, tungkol dito sa mga mandarambong, no. Pero ito muna, natutuwa ako talaga dito sa Diskaya, ha. Ingat, tuloy po kayo. Ayan. Lupit nito. Pero sa totoo lang mga friend, ano lang to sa totoo lang to, walang sinabi ito doon sa talagang nasa likod nito. Good morning po. Ito yung aming salas. So, ito yung baby grand piano namin. This has been with us for 8 years almost. Yung dalawang anak ko, sila yung nag-play ng piano. Yung panganay at yung bunso, yung babae. So, ito yung pinagkakalibangan nila. So, dito sa salas, minsan nagtitipon-tipon kami ng mga bata para wala lang magkwentuhan. Yun, wala kaming TV dito para focus namin sa ang isa't isa para mag-bonding. Yan. Okay, so dito naman sa area na to, ito yung receiving area namin kasi may pinturin naman dito. Dito naghihintay yung mga bisita namin pag... palasyo, no? Wala pa kami dito sa baba. So, ito yung receiving area namin. So, diretso naman tayo sa dining area namin. Ito yung aquarium namin. Ito puro saltwater fish. So, konti lang siya kasi matagal na namin na parang binubuhay to. Kailangan konti lang yung fish dyan. So, I think yung clownfish nagtatago yata siya. Yung aquarium nila, pwede na swimming pool ng apo ko sa laki Talaga ikaw, uy, Sara ka. Tuntua siya Yan. So, and then, ito yung dining area namin. This is where the family spends most of their time together here. Sobrang gamit tong area namin. Dinner, breakfast, lahat dito, kwentuhan. And of course, I have my plate collection. I started collecting, actually, mommy ko nag-umpisa mag-collect ng plates from the UK. Inuwi niya, and kinontinue ko lang. So, most of these are all Royal Albert na collection ko, which I've been collecting for the past 5 years na. Dito, we have a paging system. So, para tawagin yung mga anak ko kasi minsan ang hirap tumawagin. This is 3 floors up. So, pipindutin mo lang to. Tapos, i-announce na lang kung kakain na o hindi. Yan. So, bababa na yung mga yan. Tapos, yun. Ito yung aming short house tour ng aking bahay. Abangan nyo na lang yung aming kwentuhan ni Miss Corina. Tama na yan. Itong lupit mga friend. Siguro kung sisigaw lang nga sila, ay baka hindi sila magkarinigan sa laki ng palasyo nitong si Sara Diskaya. Anong klase? Pero wala ho yan. Iniwala kayo. Hindi ako niniwalang ganyan talagang kayaman yan. Baka lang to cronies. Diba? Ito, lihitin mong Chinese, Kakapanood ko lang yung house tour ng mga pamilya ng Diskaya. Tapos meron silang mga feng shui na jade na 7 million pesos sa sala nila. Girl, kami nga Chinese, wala kaming 7 million na jade wall sa bahay namin, girl. Ang dami nilang kung ano-ano mga amethyst, jade, kung ano-ano mga dragon. Kami mga Chinese, ni nga kami gagastos ng ganyan kalaki para swertihin, Zay. Like, sa lahat ng pwede niyong gastusin, iyon pa. Like, it's not even your culture. And super proud pa siya i-correct yung nag-i-interview. Sabi ng interview, magkano to? Yung wall na jade, whatever. Tapos sabi niya 7. Tapos sabi nung nag-interview, 700. Tapos sabi niya, no, 7M.
Ang hindi ko rin nagigets sa mga nagfa-flex sa social media, yung mga YouTubers, mga influencers, mga nagpapa-interview. Like, alam nyo galing sa illegal yung pera ng panggastos nyo sa mga bagay na yon. Bakit nyo sila fine-flex? Eh di may pruweba ang tao. But at the same time, gets. Because like, greedy people, kaya sila greedy, is para meron silang ipasikat. Kaya sila nagnakaw, kaya sila bumili ng napaka-extravagant na mga bagay, is para i-flex. That's like the sole purpose or one of the main purposes as to why sila nagnakaw. Para may ma-flex sila. Anyways, panoorin yung interview. Puta, ang OA, kala mo naman, full Chinese, animal, 7 million. Also, like you could tell, he's super greedy. Kasi lahat... 7 million, isang ano lang yon, isang dekorasyon lang yon. Marami pang iba. Siguro yung dekorasyon ng Diskaya baka... sa bahay lang baka hindi bababa ng mga 50 milyones. Sa totoo lang tuloy natin to si Incheck. Nang binibili niyang mga whatever Chinese artifacts, yung mga pangpaswerte, is lahat related sa pera. Pangparami ng pera, para pumasok ang pera. Kakapanood ko lang yung house tour. Nakakatuwa itong Incheck na ito. Ngayon ko lang nakita to. Ganda pa rin niya, si Iwamoto. Asawa ho ng anak ni ni Lacson, si Pampi. Eat lang po ang luxury cars ko, sabi ni ate. Kulang pa? Gusto mong padagdagan? Kakaya naman. 28 lang. 20 lang. The audacity. 28 lang po ang luxury cars ko, sabi ni ate. Hindi tumatanda si Iwa. Ang ganda ni Iwamoto sa totoo lang, mga pre. Ang ganda talaga niyan. Mamaya ho tayo pumunta kay Secretary Remulla Maganda ho yung sinasabi niya Pero dito muna tayo. Nasayahan ho talaga ako sa mga TikTok na to. Ngayon alam ko na. Pakinggan natin. Tinanggal ang PACC o our Presidential Anti-Corruption Commission para malaya magnakaw ang mga buhaya. Ate, paano po kayo nagsimulang yumaman? Nung nagsimula kaming mangurakot sa DPWH. Etong payong na to, binili ko to kasi may libreng kotse. Ang sarap niyang gamitin. Parang umuulan ng pera. Bakit po walang bakal yung mga proyekto nyo? Siyempre, para mas malaki yung mabulsa namin. Ang sarap talagang mangurakot. Ang daming projects at ghost employees. Alam nyo ba, 100M pondo neto, pero 1M lang nagastos ko. Paldo tayo! Sir, totoo po bang nangungurakot kayo? Ang pagnanakaw ay kadalasang ginagawa ng gabi. Pero kami kahit umaga, kurakot agad. Pare, may kontrabando akong paparating. Palusutin mo, bigyan kita 10 million. Akong bahala sa'yo, pare. Basta bilan mo kong Ferrari. Ngayon, alam nyo na kung bakit tinanggal ang PACC o our Presidential Anti-Corruption Commission. Talagista yan. Kakapal ng mga mukha. Humiling ng isang linggong... Ito pa mga boss. Mamaya na tayo pumunta kay Secretary Remulla. Mga panindig balahibo ho talaga ito. Mga putang na... Wala ho talaga silang wala silang care about do sa mga tao. Ang importante sa kanila, kwarta. Pagyan ito, bitak-bitak na gusali sa Laguna University. Kaya inabandon na. Nagtuturuan pa ho rito yung si Ejercito, saka yung bagong gobernador yata. Pakinggan natin. Ang bitak-bitak na gusali ng Laguna University sa Santa Cruz. Nagtuturoan naman ang ilang opisyal kung sino ang responsable sa pagpapatayo ng gusali. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Idineklarang hindi ligtas gamitin ang 4 na palapag na gusali ng Laguna University sa Santa Cruz, Laguna. 5 buwan nang abandonado ang estrukturang may 32 silid-aralan. Tad-tad na rin ito ng mga bitak. Kasi, isipin mo, nagsiswing, walang earthquake. At yung mga crack niya, hindi vertical Paputol yung mga poste. Talagang delikado. Inilipat na sa kalapit na gusali ang halos 1,500 estudyanteng dating gumagamit ng gusali. Yung lumabas yung ng engineering, stop using it.
Aba, parang ang hirap na problema noon, no? Yan ang pinaka-main building and all of a sudden, ay biglang hindi mo pwedeng gamitin. Nakipag-ugnayan ang provincial government sa kontratista matapos ang paunang investigasyon nito. At ayon kay Provincial Administrator Jerry Pilayo, wala raw alam sa proyekto ang kumpanya. Sinulatan ko. Di pagka-receive ng letter ko, tinawagan niya ako. Galit na galit. Yung contractor, hindi niya alam na ginamit ang pangalan. Wala siyang paintulot na gamitin yung lisensya niya. So, peking lisensya? Puta na, sinong gagong naggumawa niyan na ginamit yung pangalan ng kontraktor? Malaking aberya, mga bren, ha? Yung ginamit ng kontraktor na ito. Pinake ang pirma niya. Sa mga dokumentong nakuha ng News 5, nagsimula ang proyekto noong December 2012 sa ilalim ng nooy gobernador na si George E.R. Ejercito. Dapat ay natapos ito noong December 2013 pero inabot na ito ng August 2017 sa ilalim ng administrasyon ni nooy Governor Ramil Hernandez. Kaya mula sa 68.6 million pesos, lumobo sa 70.2 million pesos ang gasto sa gusali. Diit ni Ejercito, wala siyang pananagutan. Bagamat totoong sa termino niya nagsimula ang proyekto, pero sa pamumuno na raw ni Hernandez ang aktual na pagpapatupad ng komplisyon nito. Patunay nga raw dyan ang pangalan ni Hernandez na nakatatak sa gusali. Ipinatupad lang niya ang natitirang bahagi ng proyekto. Very clear, yung finishing ng building sa akin, but yung structural ng building sa dating administrasyon na pinalitan ko. Bakit ko raw pinabayaran? Of course, in-honor ko yung contract ng previous administration, and based doon sa report na ginawa ng engineering nung nakaraang administration at yung report nung nakaraang administration, lahat yun ay kumpleto. Palaisipan pa sa ngayon kung sino ang totoong kontratista ng depektibong gusali. Magkaiba ang bersyon ng dalawang dating gobernador. Si Ejercito, si Hernandez ang tinuturo. Si Hernandez naman, si Ejercito ang sinisisi. Sa huli, ang tanong, sino ang tunay na may pananagutan? Nagbabalita mula sa frontline. Gio. Utangin na yan. Tignan nyo nga yan, mga friend. Dalawang gobernador nagtuturoan na, Ang kawawa rito, yung mga estudyante. Buti ka mo, nakakita na nagbumibitak-bitak na yung mga pader. Kung hindi, paano kung biglang lumindol Ruby Tower ang labas? Putangin ng mga ito. Ito, mga friend. Hindi lang mga flood control projects ang nasisilip ngayon ng palasyo. Mga kapuso, ang gusaling nasa aking likuran ay ang Philippine Film Heritage Building dito sa Intramuros, sa Manila. Ito po ay proyekto ni First Lady Liza Marcos para... Susunod na ho rito yung kay Boying Rimulya, ha. Ito, project na naman to ni Diskaya. Sana sa Philippine film industry. Ang contractor ng building na ito ay ang Great Pacific Builders and General Contractor, isa sa mga kumpanya ng mag-asawang Diskaya. Ngayong araw na ito, September 4, 2025, ang petsa ng turnover o araw ng tapos ng gusali. Base sa kontrata, nagkakahalaga ng halos 108 million. Pero sa personal na pag-inspeksyon ng unang ginang, labis daw siyang nadismaya. Ilan sa mga napuna ang hindi pa tapos sa sinihan ng gusali? Mga tulo sa kisame, baradong drainage system, elevator na hindi gumagana at mga crack sa dingding. Wala silang valid reason kung bakit hindi nila ito na i-turn over ng tama at naaayos sa kontrata. Puta na, walang sinisino yata itong Diskaya na to, mag-asawa na to. Si First Lady na ang nagpagawa na ito Hindi pa napahiya pa. Siguro buka namimili pa ng mga pampaswerte, di ba? Hindi sila makasuhan, unang-una, civil liability. Lumalabas dito, hindi lang mukhang flood control projects ang naaapektuhan. Maraming infrastructure. Kaya talaga dapat, mga friend, di ba sabi ko, nung bumagsak yung tulay dito sa Isabela, dapat lahat ng mga proyekto, ng mga bill ni Digong, maski hindi pa bumabagsak, siya sa atin na. Dahil, yun nga, siguradong ninakaw yan.
nung mga panahon hindi kong maraming mga proyekto na nakaw. Oh, wala ya. Baka siguro mabibilang mo sa daliri mo eh, yung mga proyekto na hindi ninakaw eh. Oh, dito kay Bongbong pumutok. Dito kay Bongbong, kay PBBM naman, ang buong akala naman nila, itong mga hayop na mga demonyo na everybody happy, nakialam ang kalikasan. Ha? Nakialam ang kalikasan. Kaya eto ngayon ang nangyari sa mga hayop na to. Para sila ngayon, yung bang nakakita kayo nung yung bahay ng bubuyog na pinupok mo, nabulabog. Oh, hindi na alam kung anong kanilang magagawin ngayon, mga hayop na ito. Dapat ito, sa totoo lang mga friend, hindi lang yung mga binablacklist talagang ito talaga dapat ito. Habang buhay ito. Kung meron nga bitay, dapat bitayin itong mga walang yan ito. Tuloy natin si Atty. Claire. Ha? Proyekto na nung First Lady ito, na kontrata nitong mga dismaya na to. Ha? Oh. Mga buildings, mga programa ng gobyerno, ang mukhang maaapektuhan dito. Kaya sunod na po rito yung kay Boying Rimulya. Ha? Maganda ho yun. Kung kaya. Kung magagawa. Ha? Tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Hinimok ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang mga tauhan ng DPWH at mga kontraktor na ikanta sa DOJ ang lahat ng kanilang nalalaman sa maanumalyang flood control projects. May binubuo ng composite team ang ahensya para sa case build-up at pagkalap ng mga ebidensya. Alam ni Boying yung mga yan eh. Bakit? Matagal siyang naging gobernador yata to sa Cavite, di ba? At matagal sa kanila, hanggang ngayon yata, sila pa rin ang hari sa Cavite. Alam nila yan kung paano tumidiskarte ang mga demonyo na yan. Mga kontratista na yan, di ba? Kaya sinasabi ni, sindikato eh, alam niya eh. Hindi ba sa sindikato? Daang milyon, bilyon ang ninanakaw itong mga walang yan to. Itong mga demonyo na to, oo. Pakinggan natin si Boying, ha? Nakatutok si Salima Refran. 43 pangalan ng mga taga-DPWH at mga kontratistang nasasangkot sa issue ng flood control projects ang nasa Immigration Lookout Bulletin Order. Putang na, 43 ha? Baka kulang pa ito eh. Hoy, si Saldi ko, nasa Amerika na, ha? At nilalagnat daw. O ilbo ng Department of Justice. 16 ang taga-DPWH, kabilang ang mga dating opisyal sa Bulacan 1st District Engineering Office na sina Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Erickson Hernandez, Engineer JP Mendoza at Engineer Juanito Mendoza. 27 ang mga kontratista, kasama sa listahan ang mag-asawang Sara at Pacifico Curly Descaya. Hinimok sila ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ikanta na ang lahat ng nalalaman sa mga proyekto. The truth will always set them free, so to speak. Mauna silang magsabi, may pag-asa silang makalibre. Maaari raw silang lumapit. Mukhang di ako sang-ayon sa dyan, Justice Remulla. Mauna silang magsabi, may pag-asa silang makalibre. Hindi bababa lang siguro yung konti yung nila. Parang kagaya ng Las Cañas, Mutabato, si Totoy, yung mga whistleblower. Pero hindi sila pwedeng makalibre, Conman. Tuloy mo. Mismo sa DOJ o sa mga prosecutors sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pwede rin daw silang ipasok sa Witness Protection Program o WPP. We try to look at the least guilty if possible para maging state witness. Pero paalala ni Remulla, maligtas man sila sa kriminal na asunto, dapat pa rin daw silang mapanagot sa aspetong sibil at ibalik ang perang nakuha mula sa gobyerno. Restitution can still be ordered by the court. Alam naman, unjust enrichment gagawin natin. Yayaman sila, tapos wala pa silang demanda. Dapat dyan, at least dyan, isauli naman nila yung kanilang mga nakamal na yaman na hindi naman dapat. Kasi ang lugi rito taong bayan eh. May binubuo ng composite team ang DOJ para sa case build-up at pagkalap ng ebidensya.
Bukod sa mga taga-NBI Anti-Graft Unit, kukuha rin daw ng financial forensic analyst para busisiin at suyurin ang mga dokumento. Magkakaroon rin ng mga miyembro mula civil society para i-monitor ang investigasyon at siguruhing wala itong sinisino, lalo na mga opisyal ng gobyerno. Holistic yan eh. Siyempre, ano ba ang elements ng crime? Saan ba nanggaling yan? Ano ba money trail niyan? Sino ba nakinabang? Ano ba ang accomplishment? Lahat yan. Pwede rin daw tumulong ang publiko sa pagbibigay ng impormasyon. Kahit kapitbahay ng mga to, pwede magsumbong, pwede magbigay ng information sa atin. Sir, netizens, pwede? Pwede. Oh. Ilalabas raw ng DOJ ang detalye at proseso kung paano makakapagsumbong ang publiko. Para sa GMA Integrated News. Teka, Boying, meron na yung isumbong mo sa Pangulo eh. Gagawa ka naman sarili mong sumbungan. Diba? Tama na yung ano, tama na yung sinasabi mo na lahat ng kanilang mga nanakaw ay ibalik sa gobyerno. Palagi ko yun naman ang gagawin ni itong si PBBM. Sa totoo lang, kasi kaya nga bumubuo na siya ng sarili niyang fact-finding committee tungkol dito sa mga nakawan na to. Independent, na malapit na raw mabuo. Huwag ka na muna sumingit, Boying. Kaya mo na muna si Presidente na gumawa ng sarili niyang investigasyon, no? Ang atupagin mo ay yung paghanap kay Bantag. At saka paano yung mga kasong nakapile sa'yo na ipinail ni Senador Trillanes. Yon ang pagtuunan mo ng pansin. Bayaan mo yung Pangulo dito sa mga nangyayaring ito sa flood control dahil galit na nga siya eh. Di ba, Boying? Bayaan mo na siya. May nagbubuo na nga siya ng sarili niyang team para imbestigahan to dahil wala nang tiwala itong palay ko. Wala nang tiwala rin dapat lang na hindi naman siya magtiwala dito sa mga kongresista na ito at saka ito sa mga senador na ito dahil di ba? Tatakipan lang naman yan di ba? Di ba? Kanya-kanyang grandstanding, di ba? Si Bato, si Bongo, si Villanueva, puta wala raw silang kinalaman, anak ng putang ina, ang liwaliwanag ganyan. Ang anin mo sa totoo lang Secretary Justice, yung paghuli kay Bantag. Hanggang ngayon wala. Tapos yung mga missing sa Bungero, diyan ka dumiin, wag ka na makialam dito sa flood control, sa totoo lang. Dahil nandiyan na naman si Vince Dizon, di ba? At saka yun nga, bumubuo na sila ng sarili nilang pagsisiyasat sa mga nangyaring nakawan itong mga demonyong to, di ba? Yan mo na sila, tama na lang yung sinabi mo na kung kayo sabihin nyo na yung totoo, yung mga nasa likod ninyo, kung sino-sino kayo na mga magnanakaw na miyembro ito sindikato ng flood control nato, yun lang yun. Huwag ka nang huwag ka nang mag-imbestiga pa na sapat na yun. Pero kung siguro naman, itong mga magnanakaw nato na nahuli na, malamang kung magsusumbong ito, hindi na sa'yo. Pero pwede rin, justice ka. Pero mas maganda, mga magnanakaw, doon na kayo magsumbong, doon na kayo. Dahil mukhang matibay yung ginagawang independent na mag-iimbestiga dyan, itong si PBBM, no? Doon nyo na sabihin lahat kung sino talaga. Tuloy-tuloy nyo na ron. Kung hindi kayo natatakot, siguradong malaking dragon ang nasa likod nito sindikato na to. Mag-collab na tayo mga boss. Ito sa hula ko lang Secretary Boying ang may kinalaman dito na pinakamalalaking may alam malamang sa hula ko lang ayon sa aking bolang kristal, Mark Villar siyang Secretary ng DPWH, di ba? Yung mga kontratista na yan Dismaya na yan, Diskaya, mga Diskaya na yan, Tsak yan, Jaime ko, yan ang mga may alam dyan, na talagang kung sino ang leader ng impyerno, di ba? Bilyon-bilyon, limpak-limpak. Gumalawang kalikasan. Buko. Diba? Ngayon pa lang yan, mga pre, paano matatapos ngayon lahat yung mga lintik na mga flood control project na yan? Aber? Meron nang nire-repair, diba?
Nire-repair nila, minamadali nila. Umulan na naman, bumagsak na naman. Hinto na naman sila. Dahil sa takot nila eh. Di ba? Kaso wala na. It's too late the hero na, talagang wala na yan. Wala kapag-pag-asa. Pero ang pag-asa nga dyan, atakbo, atulin, atago na lang. Yun ang problema dyan. Pag nagsipagtago yung mga demonyo na yan, hanapang katakot-takot na naman yan. Di ba? Magkulab na tayo mga friend. Madadagdagan na naman ang hahanapin ng mga kapulisan. Si Bantag nga, anak ng patay, hindi pa makita-kita, iisa eh. Tagal-tagal lang hinahanap eh. Puro alam na, puro tukoy na. Hanggang ngayon, wala pa. Ay, nako. Diyos ko po. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Kulang pa po yan. Ginagawa ng sa mga disgrasya. Dapat yan, ibili ng patiwarik at sa langgaman. Sabi pa ng lawyer nila na legal naman ang pagkakabili ng kanyang kotse ni Dismaya. Yung pera na pinambili, legal po ba? Yun nga sinasabi ko, friend David. Sabihin natin legal ang pagkakabili. Yung pinambili, legal ba? Itong mga abugago na to sa totoo lang. David Alin Mendoza ulit. Karox, ang depensa naman ng mga Dismaya ay splice daw yung video ni Corina, nila Corina Julius. Bakit ngayon lang kayo pumuputak? Sana noon pa, sinabi nyo na hindi ganun ang pagkakasabi nyo sa interview kina Corina at Julius Babaw. Hindi, buo. Wala namang splice, pinanood ko yun eh. Kaya walang talagang ikabubuti ang pag-iiyabang. Nasilip tuloy ang mga anomalya ninyo. Di rin. Kung hindi talaga bumagyo, hindi pa masisilip eh. 3JCO po. Oo nga, di panoorin natin ang buo yung video ni Julius Babaw. Walang problema. Kasi naman, huli sa akto. Magdi-deny pa eh. Totoo yan. Shout out, 3JCO. Jokiano, shout out. Karox, inis na ang bagal nila pero sa nakawan, ang bilis. Yun, doon mabilis. Abay, wala pang nagagawa. Nakasigil na ang mga putang yun eh. 3JCO na naman Tapos talagang pinagmamalaki pa kung todo flex ang mga anak nila sa SOCMED. Kala mo naman totoo silang mayaman, pera na naman ang ginagastos nila. Pera ko naman ang ginagastos nila. Aba, Rox, ang dami ng padala ko dyan sa Pinas, yung taxes na binabayad ko, pwede nang pambili ng isang Bentley. No? Padala ka naman. Shout out, Michelle Edwin, my friend, Mike. David Ali Mendoza ulit. Karox, kahit i-blacklist yan, mga kumpanya na yan, ay makakapasok pa din yung mga sa bidding ng DPWH. I-dissolve lang ng Wawaw yung construction company niya, palitan niya ng Mamaw Construction, presto, pwede na ulit siyang sumali sa bidding ng DPWH. So, totoo. Kung sa panggagago lang naman, walang tatalo sa Pilipino. Tama ka dyan, David. TJCO po. Wawaw o Mamaw, katakot Jokiano. Bongbong, i-martial mo na, bahala na, sobra na. Kaya niya ba? Ang tanong. Kalatibaya, shout out. Kaya niya ba i-martial law? Librado Dudubigo, shout out. Good morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Ano ba yan? Nakaw dito, nakaw doon. Saan nahantong ang bansa? Lugmok na sa korupsyon. Is everywhere. Dating administrasyon ang karamihan. Anyway, malapit na ang oras ng hari ng mga halimaw. Ilang tulog na lang. Totoo, September 23. Pastor John Lagon, my friend, shout out. Elizabeth Iscare, good evening, Sir Rox. Yan ang mga kabataan na nagrarally. Sa sobrang galit ng mga yan, pamilyang Diskaya na naging bilyonaryo na dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nakakahiya sa buong mundo na ganito kakarapal ang mga kontraktor ngayon sa ating bansa. At karapatan ng mga kabataan yan na magngit-ngit sa galit. Totoo yan, Elizabeth ulit Nakakatawa ito si Bato nang malaman na nagsimula ang Diskaya sa TPWH sa panahon ni Digong. At doon nagsimula ang kanilang limpak-limpak na pera sa flood control na yan. At doon nabulgar ang kanilang pagnanakaw sa dami ng mga ghost project na ito.
na binulgar ni Vico Soto at nang sabihin ni BBM na dapat mapanagot ang mga yan sa pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. BBM, tuloy mo na. Kagaya yung bumagsak na tulay dito. Head with roll, head will roll. Sabi mo, asan na yung head with roll? Wala pa rin. Puro mapanagot eh. May napanagot ka na ba? Sa totoo lang naman, oo. Kung talagang gusto mo papanagot, imposibleng walang kinalaman si Mark Villar dyan sa mga kontratista na yan. Imposible. Malamang di sa alam. Kalokohan, wala kang alam si Bongo. Dinadaldal mo, Bongo, na wala kang alam sa kahayupan ng pamilya mo. Imposible yun. Maski paslit na bata, hindi maniniwala sa'yo. Si Joel is Lord, ganun din, anak ng puta. Ano ba kayo? Hindi kayo nahihiyap. Friend Shervin Sapeta, shout out. Christiansen, July 7, Alcantara, shout out. Analisa Apolinar, shout out. Sabi ni Friend Shervin, bitayin po dapat lahat po yan, Xerox. Talaga. Di po suspindi lang. Yun nga, ano sila, siniswerte. Yun nga. Aba. Kung ayaw po nilang si Gabriela silang muli pong mabuhay. Aba magsiayos po yung mga pinutukan po ng lintik na mga yan. Ano po? Nagpasikat, nagyabang, nagpaandar, o ano ngayon, ha? Malamang po, Xerox, kung mga imported cars, parang candy lang niya kung bilhin. Anong candy? Matchbox naman, Conan. Yung mga matchbox, yung mga laruan, oo. Yung mga bata, ganun lang siya. Natuwa lang siya, oo. Malamang, Xerox, ang mga alas niyan na puro diamante at mga Hermes na pagkimamamahal. Naku, malamang po, Xerox, talaga pong malulula ka po siguro sa sandamakmak na koleksyon ni Madam Dismaya. Totoo. Sana lang po talaga sana lang po talaga all na ano po ayan na nga po ang sinasabi natin, di ba, Xerox? Di po araw-araw piyesta at Pasko. Kung ano daw ang yung itinanim, siya mo ding aanihin. Kung ang best friend mo daw si Taning, malamang sa alamang, Madam Topak Sayad ay katropa mo na rin. Sa kaso ninyo ngayon, Dismaya at Kurling, hagupit ng karma ang biglang dumating. Ang dating kay saya, ngay malungkutin, kayamanang nakaw, wag sanang anudin. Gumuhong pangarap, nilipad ng hangin. Mga konsensya ninyong ayaw patulugin, na dapat nagwagi, budhi, yung maitim. Kaya payo ko na lang sa inyong magdasal mabuti sa Diyos ay hilingin, taong bayang api, kayo'y patawarin. Malabo yan. Friend Tia Delica, malabo yan. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out, ha. Eman Escalona, nak, shout out. Sabi ni Shine, Xerox, ano ba ang purpose ng COA? Naku, patay tayo dyan. COA, masarap. Ricoa yung sinasabi ko. Masarap na yun, sa almusal. Yung tsokolate Ricoa. Di ba sila ang pinagwawatcher ng gobyerno sa mga umaabuso sa gastusin ng budget? Ano ginagawa nila? Palagi ko ginagawa ng COA. Wala silang ginagawa. Takot sila Takot sila. Baka sila magurgur. Ben Torres, shout out. Yung mga dating kagalang-galang na tao ay nasira ang reputasyon ng panahon ni Digong. Nangurakot na rin sila. Totoo yan, Ben Torres. Mary Lebron, shout out.
Romeo Calusa, shoutout. Gandang gabi, Karox. Sa mga tropa, unahin ko muna si Bato. Merong gustong isulong na batas. Bitay daw, Karox. Suportado ako dyan sa gagawin mong batas. Ang tanong, sumuporta kaya ang kaalyado mo? Tiyakin mo lang sa sarili mo, kundi punch rin ko yung ulo mo. Romeo, at kayong mambabatas, isama na rin itong ESI natin. Kung ayaw ninyong magaya sa Indonesia, lahat kayo mag-resign. Mag-resign. Kakapal na mga mukha niyan, puta nyo, mag-resign nyo. Mag-rally kayo na mag-rally dyan. Basta sila sa Supreme Court, pakapi-kapi lang. Kaya sumagot ulit si DJ Show, mag-resign. Ano sila, hilo? Oy, bakit naman sila magre-resign? Ang sasarap ng buhay nila. Yun nga, libre kain sa Senado, libre kasakyan. Lahat libre at may pera pa sa bangko. Mga anak, buhay reyna, akala mo naman pera nila ang ginagasta nila. O bakit magre-resign kahit pa mahuli na sila ng actor? Deny to the bones pa rin yan. No? Totoo. Ayan, si Bongo. Classic example. Dumidepensa na. Hindi pa siya tinatanong. Yun nga. Halatang-halata naman mga hayop kung sino yung mga demonyo Yun yun. 3J Show po. Si Rox. Si Rox. Hindi ba naman kasi inuuna ni Diskaya ang pagyayabang? Di sana hindi nabubuking. Pagyayabang, di sana hindi nabubuking ang kanilang mga yayamaning sasakyan. Ano nga, Maybach, Rolls Royce, tsaka Bentley, lang kaya ko. Tsaka Bentley, kaya ko lang bilhin. Lang kaya akong bilhin. Meron ako dito, yan si Bentot. DJ Shepard, ang kapal din talaga ni Bato. Nagtanong kay Dismaya kung kailan sila nagsimula sa DPWH. Sagutin 2016. Natameme si Bato. Kasi panahon ni Gongs D. Hindi nyo kasi binrip si Sara Dismaya bago tanungin. Oy Bato, halatado ka na tuloy. Sana man lang may kunwari kang may tanong ka pa. Kaso siya mismo nagbigla sa sagot ni Sara. Totoo, di ba? Romeo Calusa ulit Itong hirap sa bansa natin, Karox. Itong national ID natin o civil ID natin walang silbi. Bakit ka mo? Pag ito'y gumagana, madali malaman kung ilan ang sasakyan mo at bahay mo. Pati ang traffic violation mo, malalaman mo rin. Lalo na sa mga bus driver. Bago ka sumampa ng bus mo, sa bus mo, check muna ng dispatcher mo kung meron kang violation. Hindi ka pwedeng sumampa. Itong pamilya Diskaya, huli agad. Putra guys, naghahanap tayo ng wala. Alam mo naman, ang Pinoy, puro tangi yan. Totoo. Romeo ulit Remind ko naman, sa butante, Karox, nasa mga kamay natin ang lahat ng pag-asa ng mga politiko. Kaso putra guys, magnanakaw, kriminal na, binoboto pa rin. Dapat yata civil war na lang tayo, matira matibay. Sang-ayon ako sa iyo dyan. Kung kaya nga lang ito si Bongbong na magdeklara ng martial law saray kongreso sa Senado puta na. Kaso wala malayo siya sa tatay niya. Malayo. Romeo ulit malapit na September 23 para kay Satanas. Heto ka, Rox, joke time muna ako para mabawasan ang init ng ulo natin. Umakyat ang kaluluwa ni Digong at nakita niya si San Pedro. Digong, boss amo, saan ako mapupunta, boss? San Pedro, dito Digong, kay due process. Dito Digong, may due process. May 3 door kang pagpipilian dyan, Digong. Okay, boss sir. Sabi naman daw. San Pedro, sige, pili ka na, Digong.
Sir, pwede bang makita muna ang nasa loob ng pinto? San Pedro, walang problema. Gaya ng sabi ko, may due process dito. Kaya si Digong, isa-isang binuksan ang mga pinto. Room 1. O, Trisca, Romeo ka ha, pinag-isipan mo ta. Nakita ni Digong, malungkot ang mga kaluluwa. Room 2. Nakita ni Digong, aba, nagkokopya ang mga tao at maraming politiko. Room 3. Nakita ni Digong, puro dasal at sermon ng pare. San Pedro, ano Digong? May napili ka na? Digong, boss, meron na. Gusto ko sa number 2. Hiling ni Digong. San Pedro, okay, pwede ka nang pumasok sa room 2. Digong, ayos, sarap pa rin dito. Nagko-copy na lang dito sa room 2. Kaya pumasok na si Digong at naupo na sa table. Nagtaka si Digong nang wala pa yung coffee. Tinawag niya ang waiter. Waiter, halika nga dito. Saan yung coffee? Sumagot yung waiter. Sir, tapos na po ang break time. At lumabas si Satanas. Sabi ni Satanas, lahat ng mga politiko, isabit ninyo ang mga paa nyo para idaan kayo sa oven. Digong, naku po, nabudol naman ako ni San Pedro. Break time pala ang nakita. Nakatanggal ka na stress, friend, ha? Romeo ulit, oh. Si Villanueva naman, magkakaso daw tungkol sa magkakalat ng fake news. Saan ba galing ang news? Di ba sa bilyonaryo platform, yan ang kasuhan mo. Pag nainis ako, pihitin ko yung mukha mo, eh. Ewan ko, kung di ka naging mongoloid, umayos ka. Ganitong maiit ang ulo ko. Mukhang mongoloid talaga si Villanueva. Kaya lang naman sumikat yan dahil sa marami silang natanga. Natanga na. Tatay nga yan, tumakbong presidente, di ba? Dahil binilang niya yung membro niya. Ang bilang niya, panalo na siya, tinayimis pa. Okay lang, 4 na milyon ba yun? Tinayimis ni Kolotoy ng times 3. Times po, panalo na yung gago. Nung dumating ang po tayo na, talo yung gago. Nadaya ako, sabi niya. Putangin na kayo. Kayo mga matay. Silva na Silva, shout out. Di tayo papayag na walang senador at congressman na makukulong. Niloloko lang tayo ng mga hayop na yan. Magaling magsalita, iba naman ang gawa. Totoo yan, Silva na Silva. Adorasyon Di Maranan, shout out my friend. Marilo Pabian. Good day po tayo sa mga warriors. Kahit saan laban, yung mga maliliit sa lipunan ang palaging biktima. Tulad ng mga sumisigaw para ipahayag ang damdamin pero gagantihan pa nila ng pagkakaso. Napaka-unfair talaga niloko na tayo ng bilyones na ninakaw pero ang ganti kakasuhan pa. Napakasakit, Kuya Eddie. Well, wait na nga lang po tayo sa binubuo na independent body at baka doon tayo makasumpong ng tunay na hustisya. God bless as po tayo sa mga kawalan. God bless. Marilo Castro. Jojo Jestro, shout out Sara Duterte versus Sara Diskaya. Walang pagkaiba. Sara D means D as demonyo. Totoo yan, Jojo. 3J Shop ulit. Ayan, Sir Rox. Pinagbawalan na pala ng ICC ang mga Duterte na mag-broadcast ng mga detalye sa kanilang pagbisita kay Dongdi. Paano, anong i-content ng mga DDS? Medyo malayo-layo pa September 23. Ano ngayon ang ingangaw nga ni Harry Roque? Siyan sana i-content ko yung mga tanga. Hanggang ngayon, may natitira pa rin. Pero kukunti na yung tanga dun sa dahig. Ewan ko kung dadami sa September 23 dahil sila na magko-coordinate na naman para maraming pupunta ron. Para mga tanga lang talaga, mga ulol, mga gunggong. Wala yan. Si Gongsti nga, nung panahon pala niya, siya mismo ang nagsiwalat ng biggest corruption, DPWH. Ayun naman pala, tama ang timeline ni Sara Diskaya. 2016 pa, nang nagsimula ang flood control ghost project na yan. Tapos si Sara Duterte, panay ang paninira kay BBM, na di raw seryoso si BBM. Di nga, ayun nga, tanga yung mga hat na yan. 3J Shop ulit
Ang kapal din ng mukha ni Villanueva, no, Sir Rox? Sobrang kapal. Pareha sila ni Bongo. Kunwari galit pero ang bulsa niya paldo. Alam ko na, Sir Rox, bakit nagalit si Villanueva sa Senado. Kasi paano yan, nabuking na sila. Di nahinto na ang korupsyon niya. Paano yung budget ng 2026? Makakaskulimbat pa kaya siya sa flood control funds? Kaya nang gagalaitis siya. Totoo. Dapat yung mga putang inang yan talagang ibigay na lang diretso ng DPBBM sa mga... Siya na pumili ng mga kontraktor, hindi yung mga hayop na yan, mga bidding. Kaya nung panahon ng tatay mo, PBBM ka, ha? Walang mga ganyan. Tatay mo lahat ang hindi pwede yan, Yung tulay ng mga tinayo dito sa Isabela, sa Ipil, putya, panahon pa ng tatay mo yan, tignan mo, hanggang ngayon, ang tibay. Hindi pwede sa tatay mo yung mga ganyan, puta, mga lokos na gawa, wala, yung panahon ng tatay nito, totoo lang. Tignan mo yung Imelda City, yung pinatatayuan ng Folk Arts Theater, tubig yun. Ang laki ginawang Kaya yung mapa ng Pilipinas dapat baguhin na yan eh. Oo. Kasi yung iba dating tubig naging na simento na eh, di ba? Kaya dapat baguhin na yung mapa ng Pilipinas. Iba yun yung disenyo. Oo, dahil yung dating dagat naging syudad na. Oo. Ang ganda nun, yung tinatayang Folk Arts Theater. Nanonood kami ng mga concert nila Rico Puno doon. Ang ganda. Oo. Dating tubig yun, ang lawak. Imelda City nga ang tawag doon eh. Ang panahon ng tatay mo, Bongbong, sa totoo lang. Alam mo ba yun? Siguro, alam mo naman siguro yun. Oo. Ha? Eddie Luna, magandang gabi o araw sa'yo, Karox. Kumusta ka na? Alam mo, Karox, kulang pa yan. Dapat bato ang ihagis din nila dyan. Walang mangyayari pag ganyan na puro sigaw lang. Tignan mo, Karox, ang Indonesia. Galit ang mga tao dito sa ibang bansa. Ang mga releyista hindi kontento sa sigaw. Sa galit nila lahat ng mga establishment winasak. Dapat nga ganyan eh. Eddie Luna, tama ka eh, di ba? Sunugin. Eddie Luna ulit. Karox, paano sasabihin ng abogadong Bisgaya na puro illegal ang sasakyan niya? Paano niya nasabi na puro legal ang sasakyan nila? Paano niya nasabi? Kasusulpot lang niya, puro legal agad sasabihin niya. Tanga mo. Kaya nga, kung anong tatanungin, Karox, yung mga abogado na kumakampi sa mga kriminal at magnakaw, dapat pagpapatayin din. Totoo. Dapat nga yung mga abogado nagtatanggol ng mga hayop, dapat yan, pag natalo yung mga kriminal, isama na sila sa kulungan. Kasi mga gago mga hayop na yan eh. Nag-aral kayo, putang ina kayo eh. Alam nyo, mali. Pinagtatanggol nyo pa. Itong abogado nitong Grace Chinsay na ito, malapit na ako, tagal na inaantay ko yung resulta, 90 days, ang tagal eh. Totoo lang. Nabubuisit na ako eh. Pero magaling yung judge dito. Hindi ko lang alam kung paano nangyayari. Sa totoo lang. Ba't ang tagal-tagal? 90 days lang sabi nyo, kagalang-galang na judge, di ba? Ba't hanggang ngayon mahigit 120 days na na, di ba? Sobra-sobra na 90 days eh. Oo, ewan ko ha. Bahala ng Panginoon sa inyo, kagalang-galang na hukom. Tuloy natin tong kay Eddie Luna. Kung anong tatanungin, kumakampi sa kriminal, tama. Nakakasuka na kayong mga hayop kayo. Wala na talaga kayo sa hulog. Wala kayong magagawa. Magkagulo. Na kung magkagulo, mga peste kayo. Eddie Luna, mabuhay ka, Karox. Mabuhay, Eddie Luna. Eddie Luna ulit oh. Karox, ako yung natatawa sa sarili ko. Nung makita ko ang mukha ni Diskaya sa Senate hearing, sabi ko sa sarili ko eh, Diskaya, kamukha pala ni Michael B. Yung mga TV, yung sa TV, tapos binubuksan, pagbukas ko ng tablet ko, yung mukha ni Diskaya at mukha ni Michael B ay magkatabi sa picture na YouTube. Mabuhay lagi, Karox.
Ikaw din, Eddie Luna. Eddie Luna ulit. Alam ka, Rox, kaya nga sabi ko nung isang araw sa comments ko sa'yo, lahat ng malalaki na project ng government, taga ibang bansa na ang gumawa, siya na ang magkontraktor. Pero lahat ng magtatrabaho ay mga Pilipino. Magagaling ang mga kontraktor na nasa ibang bansa, gaya ng Japan, Korea. Pag mga Pilipino pa din ang kontraktor, ganyan pa din yan, nakawan pa din yan. Totoo yan, Eddie Luna. Ha? Eddie Luna ulit. Hello, Karox. Magandang gabi sa iyo. Saka mga ka-warriors. Masasabi ko lang sa mga kapwa ko Pinoy. Pagdating ng araw uli ng eleksyon sa Pinas, galingan na nila ang pagpili ng kandidato. Huwag na kayong padala sa kung ano-anong mga pangako. Huwag na kayong basta maniwala. Mag-ingat kayo sa nagbibigay ng pera sa eleksyon. Kawawa kayo pag ang nanalo na kandidato ay mga magnanakaw na walang awa sa mga mahihirap. Galingan na ninyo ang pagpili ng kandidato. Yun po yun, Karox. Mabuhay ka lagi. Mabuhay ka, Eddie Luna. Eddie Luna ulit. Karox, ikaw ba naniniwala ka dyan sa lintik na Joel Villanueva na yan? Hindi! Tangina, sobrang yabang. Kung magsalita, akala mo magaling. Oo, magaling nga siya. Magaling magsinungaling. Taga Bulacan siya. Wala siyang alam. Lumayas ka ng Senado at hindi bagay yan sa'yo. Yung kung mga anomalya sa lugar mo, wala kang alam, paano pa? Salamat, Karox. Salamat. Mission accomplished, mga bren, ha? Nakapagsaya na naman tayo, ha, mga boss. Tanging masasabi ko lang, paulit-ulit, mag-ingat po kayo sa mga demonyo na nagkalat dito sa impyerno. Ito po, impyerno. Kaya nga po ang ating Panginoon ay nagbigay ng kanyang 10 utos para kayo huwag kayong manatili dito sa lupa. Dahil marami hong demonyo dito. Marami rin hong mababait. Yun nga ho, yung mga nagpapakabait po ito sa lupa, hindi na, doon sila makakapunta sa kalangitan. Makakapiling ng pong may kapal. Pero yung mga nanatiling makasalanan na hindi sumunod sa 10 utos niya, andito sila dito sila lang. Wala sila, yun nga, patuloy sila naghahasik ng kasamaan. Yan, sabi ng mga demonyo sa mga politiko na mga mukhang pera, mga magnakaw ka. Sabi naman ng isang demonyo kay Digong, papatay mo. Papatay naman ang papatay, mga gano'n. Diba? Sa totoo lang, mga friend, kung aarukin mo talaga, kaya meron yung mga sinasabing hindi naniniwalang may Diyos. Bakit? Maraming tanong sila ng naging kasagutan, wala nga Diyos. Pero sa akin talagang hindi mababago ang isip ko. Si Takeru Miyamoto, atheist yan eh. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Kaibigan ko yan. Pero nung nag-uusap kami, sabi ko, Takeru, madali ako kausap. Sabi ko, basta nakagawa ang tao ng buto na itinanim sa lupa, tumubo, walang Diyos. Ganun lang, Takeru. Pag nakakopya ang tao ng buto ng kalabasa, nakopya niya, gumawa siya ng sarili niyang buto ng kalabasa, tinanim niya, tumubo, kinopya niya galing sa kalabasa, walang Diyos. Mabait ito si Takeru. Magandang gabi po, mga boss. God bless. Good night. Yun lang po sa akin. At bakit hindi ako maniniwalang may Diyos? Pag humihiling ako sa Kanya, may katuparan eh. Nakita ho niyo yung mga deboto ng mga Lapong Jesus Nazareno? Hindi ho yan nababawasan. Parami ng parami. Bakit? Lahat po yan. Meron ho silang kahilingan na natupad. Yun lang ho.
Basta may Panginoon. Tapos, yun lang po tayo. Huwag po kayong mawawala. Hindi po totoong walang Diyos. Meron po, meron. Magandang gabi po mga boss. God bless. Good night.